Hello mga palangga, shout out sa lahat ng ating mga palangga dyan. O ito na nga tayo, pag-uusapan natin yung tinatawag na mga bias na media sa Pilipinas. Di ba noon pa man, or bago pa siguro tayo pinanganak, andyan na talaga yung mga bias media, mga pinagbabayaran na yan, pinapaslakan na yung mga bunganga. Hanggang ngayon kung inyong napapansin mga palangga, sobrang dami ng mga bayarang media na personalidad. Nakilala sila sa kanilang mga ginagawang kabulastugan, sa kanilang ginagawang walang respeto sa pagbabalita ng katotohanan. Ang gusto lamang nilang mangyayari mga palangga ay kailangan nilang mabuhay, magkaroon sila ng maraming pera, tanggap sila ng pera ng walang katuturan, walang konsensya. So ito na yung karamihan, ito na yung kadalasan din natin nakikita. Kagaya ni Maris Umali ng GMA. Oh, ayan na. Napakabastos talaga, napakawalang respeto talaga kay Attorney Medildea. Yun ay best friend yun ni Tatay Digong ng ICC. Ay ng sa dito sa Pilipinas, I mean. Ngayon magkasama sila ngayon sa ICC. Mayroon naman ako nakita na mga nagre-report, tapos sinabi daw out na si Roque at saka si Medildea as a lawyer ni Tatay Diggs. Kasi nga kayo hindi nyo naiintindihan. May sinabi si Inday Sara doon. Alam nyo kung ano sinasabi ni Inday Sara? Magwe-withdraw si Medildea as a lawyer kasi mayroong ipapalit na mas yung taga-ibang bansa. At saka kung si Harry Roque ay siguradong papalitan, di mas okay lang yun. At least nandoon pa rin sila. Hindi sila mawawala sa tabi ni Tatay Digong. So itong mga reporter na ito, mga uluko, mga bangag din ang mga utak. Nandiyan sila sa mga malalaking istasyon ng Pilipinas. Sobrang laki ng istasyon nila. Pero mga mukhang pera itong mga to. O di ba? Dahil nasasapawan itong mga istasyon na ito ng mga vloggers, mga kapwa nating vloggers na talaga naman ay nagpapakita or nagbabalita ng katotohanan sa social media. So ito namang mga kinokopya lang kasi ito eh. Ginagawa kasi minsan mga palangga, kinokopya lang ng mga matataas na istasyon sa Pilipinas ang content ng mga small vloggers. Then gagawa nila ng mga recapitulation doon. Pero ang mangyayari sa recap nila, dadagdagan nila or babawasan nila, lalagyan nila ng iskandalo doon, lalagyan nila ng problema para masira ka as a vlogger. Ganun yun. Di ba totoo ako? Yan na yung sinasabi ko sa inyo mga palangga. Kagaya kay BP Inday Sara, di ba mayroon dumating. Tapos yung dumating naman ay hindi natin alam kung yun ba ay bangag bali na vloggers, nagtatanong ganito ganyan. Sana naman kapag ito ay napapanood ni Inday Sara or kung sino man diyan, wag niyo nang pansinin yung mga sumusugod na mga TV stations na galing sa Pilipinas tapos nandiyan ngayon sa Netherlands kasi nga nagbabantay kung anong mga bagong update ni Tatay Digong, mga pangyayari. Huwag nyo na pansinin yung mga yan, mga walang kwentang mga yan. Kasi ang nangyayari mga palangga, dagdag bawas yung balita. Di ba? Dagdag bawas yung balita kasi nga ang kakapal ng pagmumukha ng mga ito. Ganoon ang nangyayari ngayon. Kahit sa pagbabalita, simpleng balita lang, ginagawa talaga ng problema. Para lang sa ganun ay magkakaproblema ang isa nating kababayan. Ganun yun. Yun yung nagiging problema din natin bilang isang Pilipino. Dahil hindi tayo nakontento sa tinatanggap ng mga bayarang media. Yun mga palangga. Itong mga bayarang media na ito ay walang kupas ng pakundangan nila na siraan ang mahal nating presidente ng Pilipinas na si Tatay Digong.
O ngayon, buong mundo nagrarally. So sino ang may mali? 'Di ba? Sino ang may Sino ang may problema doon? 'Yun yung nagiging problema natin ngayon, mga palangga. Kaya kayo tanggapin ninyo kung ano yung mga pangyayari. Ganun. Ay nako. Sakit sa ulo 'tong mga TV stations sa Pilipinas. Mga walang kwenta. Basta sila bayad-bayad lang, okay na. Tanggap-tanggap, dawat-dawat lang ng pera, okay na yun. Yun ang gusto ng mga kababayan natin eh. Ayaw nila ng yung totoong pagbabalita. Gusto nilang siraan ng siraan pa rin ang kapwa nila kababayan. Ayaw nila ng pagbabago. Gusto nila magiging bagoong pa rin ang Pilipinas. Kaya ayan ngayon. 'Di ba? Kaya yan ngayon, ang Pilipinas ay nagiging bagoong pa rin. Walang pinagbago ang Pilipinas, kundi bagoong pa rin. Marami na ang mga nangyayari. Marami na ang mga kababalaghan nangyayari sa Pilipinas. Ano ginagawa niyo? Pakapalan pa rin kayo ng pagmumukha. Kasi nga, kailangan nyo ng pera. 'Di ba? Kailangan nyo talaga ng pera. Kaya ganun ang nangyayari. So, yun lang yung masasabi ko mga palangga, na sana ay mag-ingat na lang ang lahat ng ating mga kababayan. Kasi sa panahon ngayon, hindi mo na maintindihan kung sino ang kakampi sa'yo. Kasi pagkatapos nilang gamitin ka, gusto nila pera-pera lang. 'Di ba? So yun lang mga palangga, at maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye.